Kinumpirma na ng pamunuan ng University of the Philippines na isang menor de edad na estudyante ng UP Diliman ang naging biktima rin ng hazing sa kamay di umano ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Desidido raw ang pamilya na maghain ng reklamo sa susunod na linggo. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam. Jessica, ngayong alas 3 nga lang ng hapon tayo nagkaroon ng official confirmation mula sa UP Diliman na sangkot ang isa nilang estudyante at isang fraternity rito sa isang hazing incident. Narito ang ulat. Sa bagong official statement ng University of the Philippines, Diliman, na inilabas ngayong hapon, kinumpirma ni UP Chancellor Michael Tan na nadadawit sa isa pang kaso ng hazing ang Upsilon Sigma Phi Fraternity. Ang biktima, estudyante ng UP Diliman na malalaraw na nasaktan. Pumayag daw ang pamilya ng biktima na pangalanan ng fraternity. Maghahain daw ng legal na hakbang ang pamilya sa susunod na linggo. Menor de edad daw ang biktima kaya mahalaga raw ang confidentiality sa kasong ito. Kilalang miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity si UP President Alfredo Pascual. Pero tiniyak ng pamunuan ng UP Diliman na hindi ito makakaapekto sa anumang investigasyon sa pangyayari. To tell you very frankly, it is not a factor and it will not be a factor as far as the President or any other UP official is concerned. We follow the law. The anti-hazing law is seriously observed by the university. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Upsilon Sigma Phi. Sa huling pakikipag-usap natin sa telepono sa isang resident member noong Miyerkules, tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ang Quezon City Police naman patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa 12 presinto nito kung may natanggap silang blotter kaugnay ng insidente. Right now, sir, we cannot start with an investigation kasi wala po kaming yung mga basic details, yung sino, saan. We keep in touch with the officials of the UP para i-encourage yung family o yung biktima na mag-file ng complaint. Binisita natin ang QCPD Station 11 na may sakop sa ospital na di umano'y pinagdalhan ng hazing victim. Ayon sa source ng GMA News, hindi bababa sa isang linggo nang nanatili sa St. Luke's Hospital sa Quezon City ang biktima. Ulit-ulit namin sinubukan hinga ng detalye ang ospital pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag at text messages. Batay sa Standard Operating Procedure o SOP ng mga ospital at police station, dapat maiulat kaagad sa otoridad ang mga ganitong kaso. Ito ang blotter ng QCPD Station 11 mula October 2013 hanggang ngayong buwan. At matapos nating suyurin, walang anumang blotter na may kinalaman sa alleged hazing ng isang UP student. Mahigpit ang ating batas kontra hazing at sakaling mapatunayan ito, ang pinakamataas na parusa, reclusion perpetua o life imprisonment. Nakausap naman natin ng ilang fratman sa UP Diliman para hingin ang kanilang pulso sa usapin ng hazing violence. We are practicing safe recruitment processes. We're changing, We are trying to be more accommodating pagdating sa process. Now, we don't afflict pain. Yung ating dito, hinaangad is actually personal growth and development. Jessica, ito nga yung mandate ng mga ospital o nakagawi ang SOP kapag meron silang mga pasyente na may mga injuries at in instances of death na rin na abisuhan yung police para agad makarating yung investigador. Pero dito nga sa kasong ito, it was yung status niya is unreported siya, ma'am. Okay. Bam, pakiulit mo nga, ano ang magiging plan of action ng UP dito sa nangyaring ito? Ito ay where they're maintaining close communication sa family and nag-indicate na yung family ng intention na by next week magkakaroon sila ng formal legal action, and we believe it's a close contact and communication between UP and maging QCPD kaugnay ng insidenteng ito. Oo, kasi may batas against hazing, no? So, anong gagawin ng UP considering that the law was violated by one of their fraternities and Upsilon at that, na ang Upsilon po ay nandun sa isa sa pinaka-elite na fraternity sa UP Diliman? Well, ang Upsilon Sigma Phi isa sa mga pinakamatandang fraternity dito sa UP and maybe in Asia. At ang binigay naman sa ating president ng pamunuan ng UP, before ay nagkaroon na sila ng mga cases na sinampahan ng kaso at naipakulong yung mga fraternity members na napatunayan na sangkot sa hazing. Dahil as it is yung policy, maybe not with culture, pero as it is yung policy
ang hazing ay bawal sa batas. Okay, kasi I understand itong insidente sa UP involving Upsilon Sigma Phi, BAM, happened even before yung nangyari kay Julio Servando. Di ba? I think a week or several weeks before. So, you know, a lot of people are saying kung na-publicize lang sana ito, nalaman ng publiko na may ganitong nangyari sa UP, na meron muntik mamatay sa hazing, ang sabi nila, no, I'm quoting them, baka na-prevent yung nangyari kay Julio Servando. Anong sabi ng UP about that? Ito rin yung nakita nating vibe sa social media na kung mas uminit yung usapin tungkol sa hazing, baka posibleng napigilan yung ibang mga subsequent na mga hazing. Ang UP naman ay very adamant na ipatupad ang batas. So they are guaranteeing na anumang allegiances, if a member or an official is a member of the fraternity, wala na raw yung basis, ang susundin daw yung batas. If mahanap ang guilt, talagang paparusahan daw, ma'am. Okay, I understand dinala sa ospital itong batang hinazing, no, sa and minor at that, no. Dinala sa St. Luke's Hospital. Any news from the hospital, BAM? Kasi I understand yung mga ganitong cases considered medico-legal ito dahil there was a crime involved, no. The hospital is supposed to report that to the authorities. Meron ba tayong balita about that? As of this point, ma'am, we are trying to coordinate with two of their public relations officers since Wednesday, and we haven't received any notifications or replies sa ating text messages, maging sa ating attempts at calling. And, well, it's a private property, and so they don't allow, the guards don't allow us to take videos of the hospital then. So at that end, medyo dead end pa tayo so far sa atin. We're hoping na magkaroon ng statement then from an hospital confirming if this is true or not. Pero as far as we know, the UP administration confirmed it. Yeah. Na-i-blatter man lang ba ito, BAM? Ma'am, sinuyod. Nakita niyo, ma'am, yung parang libro doon na makapalit sa blatter from October 2013 up to this month. Isa-isa natin actually from puro theft, puro mga lost wallet and lost passport. No blotters at all about any hazing-related injuries, ma'am. Okay, maraming salamat sa'yo, BAM Alegre.